So ayan, nagkabit tayo ng load kanina, 12.1 yan. So ayan, as you can see, yung amp nya is 1.9 yung consume natin sa ating niload sa kanya. Ito yung load natin, electric fan. Ayan yun, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yun, naka-alligator clip lang dito, pero inano natin yan sa terminal nya. So ayan yung voltage nya, 12.1. Tapos ito yung button ng load, off. Yan, wala na yung symbols. 12.1. saksak natin to dito sa DIY natin electric fan. Itong DIY electric fan natin is 12 volt to. So ito yung voltahe nya, nasa 78% yung battery natin. Tapos i-on natin dito yung load. On na. So current amp nya is 1.9. Yan, voltage nya is 11.9, 11.8 na. 1.9 yung current load nitong ating motor. Malakas din talaga to sa ano, pero kaya na ng power adapter natin to. Laking tipid na din ito kasi yung power adapter natin nito is galing siya sa mga modem router na hindi nagamit. So ang capacity naman nun is 2 amp. So kayang kaya na to kasi 1.9 lang yung kanyang ampere na kinukonsumo. Laking tipid din ito kaysa sa 220 volts na motor natin na electric fan. So yan, isisi natin, working na siya. Ang hindi pa natin na-try dyan is yung sa PV solar panel, kasi gabi na ngayon, hindi pa natin matatry. Pero dito try natin sana dito, kaya lang yung hindi siya nagpa-function pa. Try natin sa PV. Kailangan din sa ata ng mataas na voltahe kasi ito 12 volts lang din to. Yan, wala siyang display na naglulod, ano siya. Pero yan yung pinaka-sample natin yan. Sa load ng ating is MPPT solar charge controller. Sa load na yan nakabase. Pero pag sinit up ko to, hindi ko gagamitin to dito. Rekta na sa battery. Pero kung gusto nyo na makita nyo yung current load nya, kagaya nito, nalaman natin na 1.9 amp siya, dito nyo na lang lalagay sa load. So yun lang. So ayan mga kadabs, bali nilagyan natin siya ng pangsamantalang charger, or dito sa solar panel nag-connect tayo ng power adapter ng HP laptop na 90 watts, 19 volts. So yan, sinaksak na natin dito, so plinag in na natin sa ating outlet. Tapos ito yung kanyang ano ngayon, current amp nya. Ito yung solar panel. Yan, may symbol dyan ng solar panel or drawing pictures. 5.9 amp yung capacity na china-charge niya itong battery na to. So itong battery natin sa load naman, ito electric fan, itong wire na to, yan, papunta dito sa load. Tapos itong battery na to dito, papunta dito sa battery natin na 12 amp, 12 volts battery. So yan yung load nya. I-on natin dito. Yan, electric fan yan, yung DIY natin na electric fan. So yan, makikita yun nyo. So you can see sa load nya ay ito yung current amp ng load nya sa taas, 2.7 amp. Yan, so pinakamalakas yan. Ito hinaan natin kasi may variable switch yan dito. Hinaan natin yun, nag-low current na siya. Yan,
Nasa 2.2 amp na lang. So yung charging natin ng battery natin is 6.3 amp galing sa solar natin, or sample lang natin galing sa ating power adapter niyan. Ito. So yan, current niya is 6.3 amp yan. Galing yan dyan sa laptop natin, sa charger ng laptop natin. Tapos yung load natin is 2.3. Battery natin ngayon is full charge, almost full charge na siya, nasa 13.3 na. So yan, 13.3 volts. So bali ito hindi pa natin nasi-settings. Yan, 30 naman yung kanyang degree Celsius. Yan yung battery natin. So yan lang ang ma-share natin dito regardless dito sa ating MPPT solar charge controller. Sinample lang muna natin ngayon sa 12 volts battery na may capacity na 12 amp. Tapos yung load natin, itong electric pan natin na DIY 12 volts. Tapos yung ating sample PV or solar power or solar panel, itong HP laptop na 90 watts power adapter ng charger ng laptop natin. So yan, kinonect natin dyan. So ito naman ay kaya natin tinis dito para matry natin na working tong ating na purchase na MPPT solar charge controller. So yan, working siya. At kakabit natin to sa ating 100 watts na solar charge solar panel para matest natin din sa solar panel talaga siya, kasi itong ating tinis ngayon is battery or charger ng laptop. 6.7 amp current ng ating charger papunta sa battery natin. So ang load natin is 2.7 na. Yan, 2.7. Ito namang battery natin is 13.6 volts na. 2.7 na yung load natin yan. So, yun lang mga labs. Ayaw ko na pahabain yung video na to, and thank you for watching. Share ko lang tong ating solar charge controller na purchase sa Temo. So, yun lang, and bye bye.